You know? Good morning mga kalakwatsa. May nakarating sa akin balita na meron na naman daw bagong campsite dito sa Antipolo City. Tapos ang pangmalakasang may offer daw nitong campsite na to ay 360 view. Tapos meron daw siyang Sea of Clouds. Kaya yan ang alamin natin ngayong araw na to. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, lakwatsa na! So time check natin 5:41 ng umaga. Yan, talagang sinadya kong umalis ng maaga para ma-witness natin yung sinasabi nilang Sea of Clouds doon sa campsite na yon. Actually hindi ko pa alam kung ano yung pangalan ng campsite na yon. Bale mamaya ko palang malalaman pagdating natin doon sa mismong location. So andito na tayo ngayon sa Kabady. Ito na yung arko ng Upper Marikina. Tapos pag nakita natin yan, kakaliwa tayo. Tapos yung daan na to, dire-diretso lang to hanggang marating natin yung sementeryo noong Heaven's Gate. So ito na ngayon yung maghihiwalay na daan na kung saan yung diretso na yan ay papunta yan ng Sitio Binayoyo. Pero dito tayo dadaan sa kaliwa, papunta tayo ng Barangay Silangan. Yan, dito tayo. Tapos tutumbukin natin to papuntang Heaven's Gate Cemetery. Yan, pag nakita nyo yan, kakanan tayo. Yan, tapos ito dire-diretso na to. Hahanapin naman natin ngayon yung basketball court ng Barangay San Juan dito sa Antipolo. Sana pagdating natin sa campsite, positive yung yung Sea of Clouds. Kasi yung kaibigan ko na nagsabi sa akin na may campsite nga na bago dito sa Antipolo, sabi niya sa akin kagabi, wala daw masyadong Sea of Clouds ngayon sa area na to. Halos isang linggo na daw hindi daw nagpapakita yung Sea of Clouds. Kaya sana ngayong araw masaksihan talaga natin yung Sea of Clouds na yon. Tsaka check na rin natin kung gaano kaganda yung 360 view na ipinagmamalaki itong campsite na to. Ngayon malapit-lapit na tayo dun sa sa covered court ng Barangay San Juan. Alam ko dito na yun ayun, ito na yung covered court. So antayin lang natin yung yung sasama sa akin papunta dun sa campsite kasi hindi ko alam yun Pero dito lang daw yun sa area na yan. Ayan, so dumating na yung yung sundo ko. Tapos sundan ko lang daw siya. Ito sa Pinit Chapel, yan, kakaliwa tayo dito. Pero so far okay naman yung semento yung dadaanan. Wala pa ako nakikitang rough road mula doon sa covered court. Ayan, maganda naman yung daan. Mukhang wala nga Sea of Clouds ngayon dahil may clearing Nakikita ko maaliwalas yung paligid. Dito kasi sa area na to kapag mahamog or taglamig, makapalang hamog dito sa area na to. Sa ngayon wala masyadong hamog Ayan clearing. Ay mukhang maganda nga ito. Ganda nung view dito sa kaliwa. Ito ang ganda nung view. Tignan natin. Ano kayong pangalan nitong campsite na to medyo matarik din yung lusong Kaya dapat dito pag pupunta kayo, check your brakes. Dahil kapag diniretso mo yan bangin yung nasa harapan natin kapag di mo na control manibela mo. Ang ganda ayun ganda. May ganito pa pala dito. Ito medyo rough road na dito pero kaya naman ng motor. Ito na yung pinakadulo ng kalsada. Ito rough road na. Siguro mga sa tansya ko 300 meters parang ganun. Ito na yata Okay, so nandito na nga tayo sa location nitong bagong campsite na to. At ang pangalan pala nitong campsite na to ay Tatos Trail. Tapos yun ang gagawin natin, papasok tayo tapos titignan natin kung ano yung mga makikita sa loob nitong Tatos Trail.
Ayan o, tapos dito pala sa bungad o, makikita mo na. Ang laki nung ano, nung gate nila. Tapos dito nakalagay o, sa gilid. Ito, Tatos Trail. Ayun o. Tapos dito naman sa area na to, pwede kayo mag-park dito. Pwede siyang pag-iwanan ng mga kotse. Kaso yun nga lang, hindi pa ganun kapulido yung lupa. Yan, medyo bako-bako pa, tsaka may mga hukay-hukay pa. Iingat na lang pag magpa-park kayo dito ng sasakyan. Siguraduhin nyo na nakasecure kasi baka may dumausdos pababa. Dito rin meron silang naka-ready na view deck. Ngayon naman tignan natin kung ano ang meron dito sa loob. Pasok tayo. Uy, ang ganda ng view. Ayun yung bundok oh. Wow, panalo. Andun din yung sunrise oh, ang ganda. Ayos to ah. Ito yung parking lot nila ng mga motor, mga maliliit na sasakyan. Dito pwede nyo iwan yung mga motor. Ito, may malaki silang kubo dito sa sa tabi ng entrance. Tara, pasukin natin. Pag-akit nyo dito, ito pa lang yung mezzanine nila. Ayun medyo may kababaan to ha. Yung kisame, kaya baka mauntog kayo, yuko lang kayo. Ayun malawak din siya. Tsaka pwede rin tumambay dito habang nagkakape. Ang ganda ng view. Kitang-kita mo yung Sierra Madre. Punta naman tayo ngayon dito sa second floor nitong kubo na to. Uy, malawak ha. Ayun ang lawak ng area. Tapos nasabi ng may-ari, dito daw pwede daw kayong maglatag ng tent kung gugustuhin ninyo. Ayan ang ganda. Tapos dito sa area na to, sa balkonahe, kitang-kita mo yung yung kabundukan tsaka yung buong campsite Ngayon naman, ito yung third floor o yung pinakataas itong kubo. Ayan medyo may kaliitan siya kumpara dun sa baba. Pero pwede rin naman kayong maglagay dito ng tent kung gugustuhin ninyo. At ganun din tulad sa baba, kita rin naman dito yung bundok tsaka yung buong campsite. Pero pag naglatag kayo dito ng tent, siguraduhin nyo lang na meron kayong dalang mga pangginaw ha. Kasi sabi ng may-ari, maginaw daw dito pagdating ng gabi. Mula pala dito sa parking area, ito meron na sila dito inilagay na view deck na gawa sa bakal. Kaya paniguradong ito ay matibay at safe. Ayun pwede kayong mag-picture dito. Tapos ang ganda ng background ninyo. Ayun kita nyo dun, mahamog. Ang ganda pa ng sunrise Tapos dito sa gilid may mga ilang upuan din silang inihanda gawa sa punong kahoy. Ayun para habang nagkakape kayo, dito kayo uupo. Tapos pinagmamasdan ninyo yung ganda ng Sierra Madre. Tapos dito meron silang malaking kusina Ang sabi ng mga staff dito, pwede raw kayong magpaluto dyan. Kung halimbawa may dala kayong rekado, ipaluto nyo na sa kanila. O kaya magpabili kayo, pwede rin naman daw yun. Dito rin meron silang iniready na view deck ang ganda. Malawak to. Siguro mga 10 tao ang kakasya dito. Ayun napakaganda. Ayun ang lawak, ang ganda. Gawa ito sa kawayan, pero mukhang maganda at matibay naman din ang pagkakagawa. Meron din pala sila ditong mga kubo. Ayan kung gusto niyo mag-day tour, ayan, pwede niyo gamitin yung mga kubo na to. Dito din meron silang naka-ready na isa pang maliit na na view deck. Tapos dito meron namang ni-ready na pathway or lakaran para kung sakasakaling uulan at magiging maputik, hindi naman din mahirap maging or hindi naman mahirap maglakad papunta sa baba. Tapos ito naman yung area nila para sa bonfire. Na ang ginamit nila dito ay yung mugs ng gulong ng sasakyan para nga naman hindi kakalat yung abo, nandiyan lang siya. Sa ngayon wala pa masyadong upuan, ito pa lang sa gilid tsaka ito dahil nga ginagawa pa lang itong campsite na to. Yung area din sa baba, ito, sa ngayon pinapatag pa lang siya kasi ang gagawin daw dyan lagayan ng tent para doon sa mga gustong mag tent pitching. Ito palang mga kubo na to, pwede siyang gamitin sa day tour, pwede rin siya sa overnight.
Tapos ang kagandahan dyan, meron silang ginawa na ganyan, no, napapag, na pag inilagay mo dyan sa baba or sa gitna, pwede nyo nang latagan ng tent, magiging pantay na yan. Parang dito sa baba, oh. Meron sila dito eh. Ay no, may naka-ready na sila na dalawang papag na ilalagay nyo sa gitna para in case na gusto ninyo maglatag ng tent ay pwede nang humiga. Tsaka magiging komportable na rin. Ang ginamit pala nila ditong hagdan ay yung mga gamit na nagulong ng sasakyan. Para nga naman hindi humulas yung lupa at maging mas maayos din yung pagbaba at pag-akyat dito sa campsite. Dito naman, ito yung lutuan nila. Tapos makikita nyo dito, ang ginamit nila ay mga sanga ng kahoy, mga gatong. Yan o, ang galing nung kalan, traditional na traditional. Ang galing. Pero sa ngayon ito ay dinidevelop pa. Ayan o, makikita ninyo yung lababo, wala pa siyang gripo. Yan, ang itsura niya. Talagang ongoing pa lang yung construction nitong lutuan nila. Tapos dito sa gilid, ayan, makikita ninyo, hindi pa rin ganun kapulido, pero ito ay pinapatag na rin para additional area para dun sa mga gustong mag-tent. Ito naman din yung kanilang CR. Check natin. Ayun oh, ang cute oh, ang liit lang pero malinis din. Tapos yung design niya sa loob gawa sa kawayan. Ayan, ito naman yung shower area nila. Tapos dito sa kabila, kung gusto nyo magbawas, ayan, may naka-ready na rin naman yun na tubig. Ayan oh, ganda. Dito naman din sa baba, ito, isa na namang area for tent pitching. Ayan o. Hindi pa rin ganoon kalinis at pinapatag pa. Ito, pababa na siya. Tapos may mga baitang naman din. At may area din naman na medyo okay na na paglatagan ng tent. Tulad nito. Ito, okay na ito latagan ng tent. Medyo pulido na. Doon din okay na rin siya latagan ng tent. Pero yun nga, hindi pa provided yung daan sa ngayon. Ito lang, yung maliit lang na area na to. Tapos pag ganun, papunta dito. Pero ito okay na, malinis na siya. Pwede na paglatagan ng tent. Doon di sa sa baba. Yung apakan pababa, medyo madulas pa. Kaya ingat-ingat muna sa ngayon kasi ongoing din yung pagsasaayos nitong daanan na to. Dito naman, dito wala na. Pero may bakod pa dun sa baba eh. Ayun ito, may daan pa din dito. Ito, isa na namang area for tent pitching. Kaso, tamak-tamak pa. Hindi rin siya ganun pakalinis. Itong accommodation na to, nagagandaan ako dito eh. Ang liit niya lang na kubo, na para siyang A-house. Yan ganda. Ito, may maliit na lamesa dito sa harapan. Tapos, upuan. Tapos sa loob, ito yung itsura niya. Hindi masyadong kita dahil walang ilaw. Pero ayan, sa tingin ko ito ay good for 2. Ayan. Ayan, so ito yung A-house nila. Pero meron yata silang guest ngayong araw. Tignan muna natin itong isa. Check natin. Ayun, so may naka-ready na sila na na kulambo. Para doon sa mga matutulog. I think good for 2 itong A-house na to. Ganda rin tsaka malamig, nakabukas yung bintana doon. Ayun, sakto meron ditong dalawang guests na solo nila buong campsite. Hello po, good morning. Saan po kayo galing, ma'am? Pasig. Uy, Pasig pa sila. Si Ma'am IC, Laika po. Ma'am Laika at si Rosella. yun, Ma'am Rosella. Bakit? Paano nyo nalaman dito, ma'am? Tamang search lang po sa Facebook. Tamang search lang. So, kumusta naman po yung pag-sustain ninyo? Ganda na solo po namin yung camping. Ayun. Refreshing. Sa murang halaga lang po, Ayun. Mura. Magandang lugar. Ayun. Tapos yun yung accommodation na kinuha nila, yung isang A-house. Kaya hindi natin mapapasok kasi andyan yung mga gamit nila. Eto rin may view deck pa sila na isa dito. Aba, okay din yung pagkakagawa, matibay, hindi umuuga. Ayun gawa rito sa kawayan. Ayan. Akitin pa natin dito. Ayun ang ganda ng view. Wow.
panalo pag dito ka tumungtong, oh. Ganda. Ayan oh. 360 yung view. Tapos mula dito sa view deck na to, yan may daan dito. Tapos may naka-ready na duyan dito sa gilid, ayun oh. Tapos doon may ginagawa silang structure. Sa tingin ko daanan yun. Itong area to, may mga hollow blocks kasi eh. Ano? Okay. Tapos ito meron din yun oh. Meron sila ditong bird's nest na ginawa. Ayun o. Tapos, ang laki ng itlog. Ang cute tignan. Ayan. Napakalaki ng itlog. May mga structure pa rin pala dito sa baba. Ayan o. May mga view deck pa. Ang dami nilang view deck dito. Kung sa bagay, maganda talaga yung view eh. Ito. Pa dito. Ayan. Ito, panibagong ano pa, isa pang view deck. Yan. Tapos dito din may isa pa. Ayun, may upuan. Tapos ang ganda ng view. And then papunta ulit ito sa isa na namang view deck. Ito siya. Ayan oh. Kung mapapansin niyo mga kalakwatsa, wala tayo nasaksihan ngayon na sea of clouds dito. Pero hindi naman kayo magsisisi kahit walang sea of clouds, kasi tignan niyo naman, no, napakaganda ng view dito, no? Pero siguro pagdating ng taglamig na, kasi ngayon ay pa-summer na rin, magkakaroon ng sea of clouds dito sa area na to. Tulad nga nung nasabi ko kanina, itong buong campsite ay under construction pa lang, no? Bagong-bago pa lang to. Kaya wag muna kayo masyadong mag-expect ng ganong kagandang campsite sa mga panahon na to. Tapos pagdating naman sa description, i-check nyo yan. Kasi ilalagay ko dyan yung rates nitong campsite at yung Facebook Messenger nila, para kung meron kayong mga katanungan pagdating sa mga detalye na hindi ko nabanggit, mabuting sa kanila nyo na i-direct ang itanong. Shout out kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para mapuntahan natin itong Tatus Trail na matatagpuan dito sa Sitio Sapinit, Barangay San Juan, Antipolo City. Kaya hanggang dito na lang, at huwag na huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!